Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, ang plano ng Diyos sa tao ay perpekto. Ang kanyang mga pangangailangan ay sa kanya ng harapan. At ang buhay na kanyang tatahakin ay katotohanan niyang isang perpektong buhay ang nakalaan sa kanya. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, katulad ng siyang Adan at Eva, na namuhay na mayroong kapayapaan sa Eden na isang paraiso. Dumating ang tukso sa kanilang kalagayan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang buhay na kanilang nilalakaran ay dinabuhay na tagdayang kapayapaan sapagkat kinakailangan nilang mamuhay na mayroong pagtitiis at kahirapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika sa santong kasulatan, ang kamangmangan, ang siyang dahilan kung bakit natukso ang tao. At sa inyong pag-aaral sa loob ng patwa ng diway, nalalaman na ninyo, natutunan na ninyo kung paano mamuhay sa kapatagan lupa. Hindi katulad ng unang panahon, ay santong kasulatan o aking may iniibig na mga kapatid. Dahilan sa kamangmangan ng tao, ang tinatawag na kaguluhan, ang tinatawag na walang kapayapaan, ang siyang naghahari sa buhay ng mga tao. Naroon ang lakas sa lakas, ngipin sa ngipin, o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, dahilan sa pag-ibig ng dakilang Ama sa sanglibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang maging huwaran ng tao sa kanilang buhay. Kung paano mamuhay ang tao sa kapatagang lupa. Ipinakilala sa tao aking mga iniibig ng mga kapatid ang tinatawag na pag-ibig. At dahilan sa pag-ibig, ang tao ay natutong magpakababa at magpakaamo o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit nariyan pa rin ang kahinaan ng tao. Ang isang Jesus, dahilan sa kasalanan, ay napako sa krus at namatay doon sa krus sa bundok ng Golgotha. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng isang Jesus, ng isang Kristo, ay nabago muli ang pananampalataya ng tao. Nagkaroon na muli ng pananalig
na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, sadyan ang tao ay alipin ng kasalanan. Ang tao ay alipin ng kanyang kahinan at karupukan ng kanyang laman, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa bundok ng Sinai, ito ay binahagi sa isang salita, sa isang pangungusap na dapat sana ay maunawa ng tao habang siya'y nakikitalad sa mundong ibabaw. At ang utos na yaan, o aking may iniibig ng mga kapatid, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. O aking may iniibig ng mga kapatid, mga buhay na saksi kayo sa kalakaran ng tao sa kasalukuyan, kung bakit sa gitna ng maunlad na siyensya na ipinagkaloob ng kaitasan ng lupa sa tao, kung bakit ang tao ay pababa ng pababa ang moral, o aking may iniibig ng mga kapatid. Naroon na ang pag-iimbot, naroon na ang kasakiman sa sarili, o aking may iniibig ng mga kapatid. Ang buhay sa lupa sa ngayon ay hindi na ay wala ng kapayapaan sapagkat hinahanap ng tao ang mga bagay-bagay na kapagbibigay kasiyahan ng kanyang laman, ng kanyang puso. Mapalad kayo, o aking na iniibig na mga kapatid, sapagkat nakilala ninyo at naunawaan ninyo na ang pagkabuhay na muli isang Kristo ay isang nagbigay, isang pananampalatayang naging makabuluhan na sa inyong mga sariling kakuan. Isang pananampalataya na naroon na ang inyong pananalig, naroon niya ang inyong pagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking may iniibig na mga kapatid, palagahan ninyo. Palagahan ninyo ang buhay na yan na pinahiram sa bawat isa sa inyo, sapagkat hindi lahat ay pinagkalooban ng pagkakataon na mamuhay sa kapatagang lupa. At kayo nga, o aking mga iniibig ng mga kapatid, bahagi kayo sa panahon ito ng inyong pamumuhay sa lupa ay mayroong kapayapaan. Kung kaya nga, o aking mga iniibig ng mga kapatid, palagaan ninyo at palagaan ninyo. At habang ninyo ito ay pinaharagahan, naroon ang kahandaan. Kahandaan ng inyong paghanda sa kinabukasan, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong kaganapan sa kinabukasan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Maglingkod kayo sa inyong kapwa na mayroong pag-ibig. Maglingkod kayo sa inyong kapwa na taglay ang kalinisan ng inyong mga puso. Maglingkod kayo sa inyong kapwa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mabahagi kayo, ibahagi ninyo sa inyong kapwa tinatawag na pag-asa, sapagkat ang hindi lahat ng tao ay nakakakilala ng pag-asa. Subalit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, lagi nang nakatitik sa inyo mga noo ang tinatawag na pag-asa. Isang pag-asa na pagdating ng panahon, kung kayo'y magtagumpay sa inyong pananampalataya sa loob ng paturuan ng diwa, kung magtagumpay ang espiritismo sa inyong kalagayan, o aking may iniibig ng mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan, ito ay ipinangako sa bawat isa sa inyo. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo'y naparito sa lundo ng dakilang Panginoon, at ang bawat isa sa inyo ay mayroong layunin. At umaasa ang kaitasan na ang inyong layunin ay layunin din ng dakilang Panginoon, kung saan hinahanap ng kaitasan ang kaunlaran ng inyong mga espiritu, kaunlaran ng inyong diwa, kaunlaran ng inyong pananampalataya. O aking mga iniibig na mga kapatid, maging masipag kayo. Pagganap ninyo mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa, kung paano ang isang magsasaka ay masipag na magtanim sa kanyang bukirin. Ganyan din sana kayo, aking mga iniibig ng mga kapatid. Pag-ingatan ninyo ang lupa na pinagkatiwala sa inyo,
ng dakilang Panginoon. Tumalikod kayo sa sanglibutan. Tumalikod kayo sa paggawa ng kasalanan, sapagkat yan ang lagi nang itinuturo ng kamatayaan sa bawat isa sa inyo. Hindi na kayo namumuhay pa sa mundong ito na alipin ng kasalanan, kung hindi alipin na kayo ng kabutihan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Colosas, Kapitulo 3, 1 hanggang 5. Pakibasa. Unawain ng aking may iniibig na mga kapatid na ang tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang tao ay humaharap pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ang tao ay humaharap pa rin sa mga bagay na pagbibigay kasiyahan ng kanilang puso at laman. O aking may iniibig na mga kapatid, kung paano winig sa Santong Kasulatan, ituon ninyo yung mga pananaw sa mga bagay na nakakalulugod sa harapan ng dakilang Ama at hindi sa mga bagay na walang kabuluhan o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang inyong sinasamba ay totoong Diyos na buhay. Banal o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang Diyos inyong sinasamba, ang sang Diyos na siyang kahapon, ngayon, at kinabukasan. Siya ang Alpha at ang Omega, o aking mga iniibig na mga subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid. Pag nawag muling malis kayo ng landas sa buhay na yan, bagkos, ipagpatuloy lamang ninyo ang inyong paghakbang sa tuwid na daan na ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong sinasamba ay hindi lang sanglibutan ito, ang inyong sinasamba ang naroon nakaluklok sa itaas sa kaharian ng mga langit. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapang nagmumula sa aking espiritu na magsama na gana at maghari sa inyong mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan, 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 maalam, Pablo, Apostol. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Sa inyong pagpapatuloy na ginagampanan ng inyong mga tungkulin ay tunay ngang kasiyasiya sa paningin ng dakilang Panginoon. Pumaparito ang bawat isa. Ipinagkakaloob ang kanyang kabuuan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral. Inaasam ng isang ako na matutunan niyang mainis sa kanyang sarili na sa kanyang pagparito ay tunay ngang makapaglinis at tunay ngang maragdagan ang kanyang kaalaman na nauukol sa kaitaasan. Ang bawat isang espiritu ay tunay nga nag-aadhika na makawala sa katawang lamang ito na tunay ngang kabigatan para sa kanyang kabuuan.
ang espiritu ay tunay ngang nagugutom. Kapag kayo sa inyong mga sarili ay nagkakaroon pa ng pagdadalawang isip upang kayo pumarito at ilaan ang inyong kabuuan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay ngang kayo'y naturuan, nabigyan ng pagkakataon upang makinig sa mga banal ng Espiritu na tunay ngang hindi nagsasawa na ipagkaloob sa inyo ang mabubuting balita na tunay nga na inyong nalimutan sapagkat narito kayo sa kapatagan ng lupa na tunay ngang kadiliman ang naririto. Subalit, pinili kayo sa bunto ng karamihan upang bigyan ng pagkakataon na matuto, makapag-aral, at bigay na magkaroon kayo ng kaangatan sa inyong mga sarili. Sapagkat ang layunin ng dakilang Panginoon ay tunay ngang makabalik kayo sa kanyang harapan na mayroong kalinisan at kabanalan. Ang mga bagay na naririto sa kapatagan ng lupa ay tunay nga ninyong iiwan. Subalit ang tao, kahit kaalam niya na ito'y iiwan, subalit ang puso niya ay laging naririto at pinahahalagahan ang mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng kaluguran. Hindi nga ba sa mga bagay na material ay tunay ngang naririyan ang inyong mga paningin? Naririyan ang inyong mga puso. Subalit, kayo na naturuan, kayo na lagi nang naririto. Sinasabi sa inyo at pinaaalala na unahin muna ninyo ang mga bagay na kabanalan sapagkat ito ang makapagliligtas sa inyo sa lahat ng mga bagay na kabigatan na naririto sa kapatagan ng lupa. Ibinibigay sa inyo kung papaano ang bawat isa'y makaligtas sa lahat ng mga bagay na di karapat-dapat. Kayo ay binibigyan ng pagkakataon upang sa inyong pagbubungkal ng inyong mga sarili ay makamta ninyo na sa pagtatanim ninyo ay magkaroon ng bunga na tunay ngang inyong malalasap pagdating ng panahon na kayo ay makarating na sa kanyang sinapupunan. Ang pag-aaral ay tunay ngang mahalaga sa bawat isa. Ang karunungan ay mahalaga. Sapagkat kung walang karunungan, hindi ninyo mauunawaan kung ano ang binabanggit sa kasulatan. At hindi ninyo ito mauunawaan sapagkat hindi lahat ay pinagbigyan ng mga salitang kinakailangan unawain ng isang ako sapagkat ito'y mayroong kalaliman. Mga talinghaga na sa inyo'y hinatag, subalit
hinimay-himay sa inyong mga harapan ang mga salitang kinakailangan upang kayo'y maging matatag kahit man kayo naririto sa kapatagan ng lupa. Ang inyong pananampalataya ay tunay ngang kinakailangang maging matatag sapagkat sa kapanahunan ang tao ay talagang dinudyos niya ang salapi. Dinudyos niya ang kanyang kataasan. Marami siyang Diyos na sinasamba. Subalit, pinaaalala sa bawat isa na iisa lang ang Diyos na tunay ngang makapagliligtas sa bawat isa. At tunay ngang niyuyong-yungan ang bawat isa ng liwanag upang huwag kayong magkamali. Huwag na muli kayong magkasala sapagkat kayo ay naturuan na at kayo ay tunay ngang pinahahalagahan ng dakilang Panginoon. Kayo ang naturuan, kayo ang napili sa karamihan. Umaasa ang mga banal na espiritu na kayo'y magtagumpay pagdating ng panahon dahil lang sa ang pag-asa. Hindi man ninyo ito nakikita, subalit sa inyong puso, tunay ngang alam ninyo na ito ang inyong magiging tagumpay, itong pag-asang mayroon kayo sa inyong puso, sa inyong damdamin at kalooban. Mapapalad ang bawat isa kung tinatalikuran ninyo ang sanlibutan at kung kayo ay tunay nga ibinibigay ninyo sa bawat araw ng inyong buhay na sumamba sa iisang Diyos na lumikha sa inyo na tunay ngang naghihintay na kayo'y makabalik ng mayroong kalinisan. Magpurit magpasalamat sa mga pagkakataon. Magpurit magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob, lalong-lalo na sa buhay na pahiram. Sapagkat ipinaalala rin sa inyo, nabigyan ninyo ng panahon ang inyong mga sarili na makapaglinay-linay sa lahat ng mga bagay upang sa gayon maimis ninyo ang karumihan ng inyong kaapuan. Magpatuloy sa pag-aaral. Huwag kayong magulumihanan sa inyong kapaligiran sapagkat tunay ngang maingay, subalit ang mga tinuturuan, ang kapayapaan ay lagi nang nasa sa inyo. Ang kapayapaan yan, ang tunay ngang makapaghahatid sa inyo ng tunay na kaliwanagan na nagbubuhat sa kaitaasan at hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon sa lahat ng pagkakataon kung kayo man ay dumaraan sa mga pagsubok na tunay ngang kinakailangan upang kayo'y umangat, upang kayo'y matuto sa inyong paglalakbay. Ang kababaang loob, ang tunay ngang kinakailangan upang maibigay ninyo ang inyong pag-ibig sa inyong kapwa na tunay ngang nangangailangan. Ilahad ninyo ang inyong mga kamay sapagkat marami ang nag-aadhika na ang kanyang mga panalangin ay makarating sa dakilang Panginoon. Subalit ang mga panalangin ito
Ay hindi nga gayon, sapagkat kung ang inyong mga puso ay mayroong pang karumihan, ang busilak na puso na nananalangin, yun lamang ang maririnig ng dakilang Panginoon. Kaya nga't sa inyong pagparito, ang biyaya ay tunay ngang sumasa inyo at tunay ngang ipinagkakalob ang biyayang nararapat sa bawat isa na tunay ngang nag-aadhikang matuto at makapagbigay ng kanyang kabuuan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa'y pinagsama-sama iyong mga tinawagan upang sa kataong ito ang bawat isa ay muling kumain, nakasalo ang dakilang Panginoon na sa kanyang piging na ang bawat isa ay tunay nagpaunlak. Kaya't minsan pa'y pinapaalala sa bawat isa, nawa ang inyong mga buong kabuuan, ang inyo lamang daladala sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang bawat pagpapasalamat, ito ang inyong inihahandog sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, tinuturuan ng bawat isa kung paano maging isang marunong na mananamba. Tinuturuan ng bawat isa na kung paano kayong tunay na susunod ng may katumpakan at may katwiran sa kanyang harapan. Sapagkat ang bawat isa lagi na mula pa ng dakong una sa kanyang kabuhayan sa kapanahunang ito. Kung ito ang paaralan na inyong kinasadlakan at kinamulatan, katotohanan, marami ng karunungan ng bawat isa ay nakatipon sa kanyang buklukan. Kung kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong nakikita na ang inyong buhay ay umiiksi ng ayon sa sukat ng laman, katotohanan ng inyong hahanapin, yung inyong mga nagawa, sapagkat ito ay kinakailangang makita at masipat ng aking mga iniibig na mga kapatid. Upang inyong makita mula pa ng dakong una ng inyong kalakasan. At narito ang kahapon ay dumating sa inyong kalagitnaan. Ano na nga ba yung inyong nagawa? Ano na nga ba yung inyong kaunlaran ng inyong mga espiritu? Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tinuturuan upang maging marunong, na gumagawa at nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat panahon ay tunay na mahalaga. Ang bawat panahon ay hindi lamang nyo mauukol sa inyong kabuhayan ayon sa pangangailangan ng inyong mga laman, kundi lalo tigitin yung mapagtuunan ang kaunlaran, ang pangangailangan ng bawat espiritu na tunay na ito ang darating at babalik sa dakilang Panginoon. At harinawa ko ang kapanahunang yan ay dumating na. Ang kanyang pagtawag ay dumating sa inyong mga buhay. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang bawat isa ay tunay na ngang nahanda. Sapagkat kung ang inyong mga sarili ay naroon pa rin sa kagalumihanan na ang kamatayan kung dumating sa inyong kalagitnaan ay naroon ang katakutan. Ano na nga ba ang naintindihan ng aking mga iniibig na mga kapatid sa haba ng panahon ng kanyang pag-aaral?
Ito ba gayong bahay at tahanan na tunay niyong minahal? Na higit doon sa tahanang ipinangako ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ng Espiritismo, katotohanan ay nagbubukas sa bawat isa. Nang inyong tunay na tahanan ay di naririto, kundi yaong tahanang ipinangangako ng dakilang Panginoon at inihahanda sa bawat isa. Subalit sino nga ang tunay na makababalik sa tahanang inihahanda ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Kundi yaong lamang nagkaroon ng katagumpayan ng kanyang espiritu, ng kanyang tungkulin dito sa kalupaang itinalaga sa bawat isa. Sapagkat kanyang napag-unawa ang tunay na pagkakaiba, na ang kanya palang kinasasadlakang buhay ay may katapusan, at ang tunay na pangako ay wala dito, sapagkat naroroon doon sa kaitaasan, na kung saan ang inyong mga espiritu ay magkakaroon ng tunay na kalayaan. Kalayaan upang ang bawat isa ay maging karapat-dapat na kanyang kamanggagawa. At kayo sa inyong mga kalagayan o aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang kalagayang inyong maiharap sa harapan ng dakilang Panginoon? Kayo na nga ba yung mga tunay na mananamba, na tunay na sumusunod? O kayo pa rin yung mga tao na katulad nung unang panahon, na narito ang kanyang sarili laging humihiling, nang ayon sa kanyang pangangailangan, nang ayon sa kanyang mga ninanasa. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang inyong pag-aaral sa buhay na yan ay magbigay linaw sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, upang makita nyo ang kabuluhan ng bawat pagkakataon na sa inyo'y ibinigay, na sa bawat buhay niyong itinatalaga, narito, inaasahan ng dakilang Panginoon na kayo man ay mga tuto, kayo man ay magkaroon ng kaunlaran. Kung kaya nga't kung hinahanap pa ng bawat isa ang kasaganaan bilang gantimpala sa inyong mga buhay, katotohanang sasabihin ko o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ito ang tunay na gantimpala inilalaan ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ang mga bagay sa sanglibutan itong siyang nagtatali at nagbibilanggo sa bawat nilang upang siya ay manatili sa kamangmangan. At ang itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa na ang bawat isa ay mga tuto, maging marunong, sapagkat ito ang nararapat. Sapagkat ang Panginoon sa kanyang kalagayan tunay na puno ng karunungan, at ang karunungan niyang mga iniibig na mga kapatid, ang niyanais niya na maibigay sa bawat isa. Subalit kayo na kumukuha ng dunong na yan, kung ito ba'y inyong tinatanggap, ito ba'y inyong tunay na nauunawaan? Anong pakahulugan ninyo sa panahon na ito ay inyong tinatanggap? Tunay ba na ito ay inyong nauunawaan ayon sa karunungang inilalahad ng dakilang Panginoon? Kaya nga sa inyo'y pinapaalala, sino man ay hindi hinahanapan kung ano ang kanyang kalagayan sa buhay sa laman, upang siya'y tunay na makapaghandog at makabalik sa dakilang Panginoon, sapagkat ano nga ang laging hinahanap? Yung laman ng puso ng bawat isa. Yung yaman na kanyang itinatago sa kanyang puso. Ang kalinisan upang siya ay tunay na makasunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan sa kalupaan tunay na kaiba sa karunungan sa kaitaasan. Sapagkat ang ibinibigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na ang bawat isa ay mga tuto upang magsipagyaman ng ayon sa inyong mga espiritu na kanyang ninanasa. Sapagkat sa pamamagitan na iyon, tunay na doon lamang makapagsisimula ang bawat isa na magkaroon ng pagkakataon upang makagawa at makasunod
ng kanyang layunin. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto ng patagal ng nagsisipag-aral sa bubungan ng dakilang Panginoon na kung saan ibinibigay ang tunay na katotohanan sa inyong mga buhay. Nawa ang mga bagay na ito ay inyong mapagtanto nang upang sa gayong kung ano man ang bahaging inyong pinagkakaabalahan, inyong masipat. Ito baga yung tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon? Ito baga yung kanyang tunay na perlas na ihahandog ng bawat isa? Ito baga yung pinakamainam na kung saan inyong tunay na pagkaiingatan at inyong maihandog sa kanyang harapan? Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon, bagamat tunay na mabuti sa bawat isa, na ibinibigay ang pagkakataon upang ang bawat isa ay kanyang maligtas, subalit sa karamihan o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na hahanapin pa rin niya kung sino ang tunay niyang makakasama at mapagkakatiwalaan. Ito ang inyong nawang maging layunin sa inyong mga buhay. Na kayo'y pagkatiwalaan ng dakilang Panginoon ng may katotohanan. At ito ang mga bagay nito o aking mga iniibig na mga kapatid. Sino nga lang ba ang tunay na makasisipat ng bahaging yan maliban sa dakilang Panginoon? Sapagkat kayo man sa inyong mga sarili, kung hindi nyo bibigyan ng pagkakataong makilala ang dakilang Panginoon at makita ang kanyang katauhan sa inyong mga buhay, sino man ay di makapagsasabi na siya'y karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't kayo'y hinahalina na kung anong pananampalatayang inyong itinitindig sa harapan ng dakilang Panginoon, harinawa ang pananampalatayang yang tunay na gagawa ng may kabanalan, may kalinisan at may katapatan. At hanggang dito ako at harinawa ang bahaging ito ay magbigay sa inyo ng pag-aaral minsan pa. Mga iniibig na mga kapatid, hanggang dito na lamang ang aking maibabahagi sa bawat isa at harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang maghari sa bawat isa. Mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, tunay nga ang kaitaasan ay naglalatag ng isang aralin sa lahat at bawat isa. Upang nang sa gayon, ang panahon nga na inyo ginugugol sa pag-aaral ay hindi nga masayang. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na inaaralan ng kaitaasan, hindi baga kayo nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sapagkat ito karaniwan ang kadahilanan ng isang mag-aral na kung saan ang pag-aalinlangan na kanyang ginaganap ay tunay ngang nakapagbibigay sa kanya ng mga kalituhan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na kayo mga bata sa mga ganitong pag-aaral. Narito ang binhi na kung saan itinanim ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay tunay ngang umuusbong. Unti-unti nga itong lumalaki sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang bawat isa nga ay tunay na may mga pananampalataya, na kung saan ang kanilang pananampalataya ay tunay nga nilang pinagtitibay upang nang sa gayon ang kanilang mga gawa ay tunay nga maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Marahil sa bawat isa sa inyo
na kayo'y nagkakaroon ng mga kapanahunan. Masisikap na mag-aaral ang bawat isa na laging nagbibigay ng kanyang pagkakataon sa panandakilang Panginoon. Nakalulugod ito sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito ay tunay nga ninyong ginagampanan ang inyong mga tungkulin. Sapagkat kayo na nagugugol ng panahon sa pag-aaral na naaayon sa Espiritu, na kumukuha ng mga aralin na kung saan karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay nga kayong nakalulugod sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na laging isang mag-aaral na kung saan ang kanyang kabuuan ay kanyang ipinagkakaloob, ay tunay na isang mag-aaral na laging tumutupad ng kanyang tungkulin. Sapagkat ang panahon na sa inyo'y binibigay ay laging ang nakalaan at bukas sa bawat isa sa inyo. Ang panahon na kung saan hindi kayo nagsasayang ay isang kaparaanan upang ang isang mag-aaral ay matuto. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo isang sanggol pa na kung saan kayo'y susubuan ng mga pagkain na kung saan ito lamang ang iyong kakayanin, bagkus inaasahan ang kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Nasa panahon kayo'y naglalakbay, tunay nga kayong nagkakaroon ng kaunlaran ng inyong mga sarili, ng kaunlaran ng inyong mga pag-iisip, ng inyong pananaw sa buhay, sapagkat kung ang inyo lamang magiging adhikain ay naririto lamang dito sa sanlibutan, hindi nga kayo makagagawa ng mga bagay na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaitaasan ay nalulugod sa lahat at bawat isa, na kung saan kayo'y nagbibigay ng kanyang pagkakataon, na kayo'y nagbibigay ng kanyang ikalulugod, tunay na kayo'y nakagaganap ng inyong mga tungkulin. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang isang pag-aaral ay hindi nga nakasasapat o nasasagutan dito sa sanlibutan, ang kaitaasan ay handang sumagot sa mga aralin na upang inyong maunawaan. Kayo'y nagsisipagpatuloy na lumalakad patungo sa harapan ng dakilang Panginoon, inyong masinop ang inyong mga sarili upang nang sa gayon kayo'y hindi maligaw sa inyong mga pag-aaral. Inaasahan ng kaitaasan ang bawat isa sa inyo na kayo'y magbibigay ng buo ng inyong mga pagkatao upang ang inyong mga pakikitungo sa pag-aaral sa kanyang kalooban kayo dumudoon. Ito ang kahalagahan ng isang pag-aaral na naaayon sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kung kaya nga't kayo ay pinagkalooban ng mga banal na Espiritu na siyang magtuturo at gagabay sa lahat at bawat isa sa inyo. Huwag nga kayong manghinawa. Huwag nga kayong magkaroon ng pagkatamad. Bagkus sikapin ng inyong pagkatao, ng inyong sarili, na mapunan ang mga pagkukulang ng inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon.
Lumakad nga kayo ng matuwid, ayon sa itinuro at nilakaran ng dakilang Panginoon, upang nang sa gayon kayo hindi maligaw at hindi na magkaroon pa ng pagdadalawang isip sa tunay na pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Ito ang sa inyo'y magbibigay ng inyong kaluwagan. Ito ang sa inyo magbibigay ng inyong kapanatagan, sapagkat bagamat ang inyong kinasadlakan ay tunay ngang masalimuot, ang bawat isa ay nagbibigay at nagpupugay sa tunay na pag-aaral at sa dakilang Panginoon sa kanyang harapan. Iwasan ng bawat mag-aaral na ang kanyang pagiging isang mag-aaral ay tunay nga niyang na magkaroon siya ng mga pag-aalinlangan, sapagkat ang isang mag-aaral at tunay na nananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ay gumagawa at hindi nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang mga ginagampanan dito sa paaralan ng diwa. Magkaroon nga kayo ng tunay na pakikipag-aral, sapagkat kayo nga'y tinuturuan upang nang sa gayon kayo'y makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Banay-banay nga sa inyong inilalatag ang mga aralin upang nang sa gayon hindi kayo magkaroon pa ng mga pag-aalinlangan. Ang pagtupad ng isang tungkulin ay tunay ngang nararapat sa bawat isa sa inyo. At tumayo kayong mapayapa, magkaroon kayo ng inyong tapat na paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaitaasan ay tunay nagagalak at nagbibigay ng pagpapala sa lahat at bawat isa na inyong itong matanggap upang nang sa gayon kayo'y makaparoon sa tunay na kapayapaan at tunay na pag-aaral na ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na lumalakad sa landas patungo sa harapan ng dakilang Panginoon, ito'y isang makabuluhan na paggawa ng inyong mga sarili. At sa banay-banay na inyong pag-aaral, hindi na nga kayo bibigyan pa ng mga alalahanin, sapagkat kayo nga'y unti-unting dumudoon sa paaralan ng diwa na kung saan ang lahat ng kapayapaan ay tunay ngang inyong nadarama. Ito lamang ang aking mga ibabahagi sa lahat at bawat isa, naway ang bawat isa ay makatugon sa panawagan ng dakilang Panginoon ng tunay at tapat isang mag-aaral. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at isang Panginoon. Lucas, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman.
Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Matuwid, mabuti, ang layunin ng dakilang Ama sa lahat at bawat isang narito. At ipinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aanila. Sapagkat kung papaano ang layunin ng Ama sa kanyang mga anak, naway gayon din ang bawat isang narito. Naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay umaayon din sa banal na layunin ng dakilang Ama. Naway sa inyong pagparito sa bahay dalanginan ng dakilang Ama. Naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay naroroon sa mga turo, mga halimbawa, mga salita at katotohanan na inihayag ng mga banal na espiritu ng mga ayop sa inyong harapan. Sapagkat ang salita ang siyang nagbubuklod sa inyo aking mga iniibig na mga kapatid. Ang nagbubuklod sa harapan ng dakilang Ama. Ang salita ang nagbibigay daan upang kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At ang panahon na inyong ginugugol ay talagang mahalaga aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang panahon ay maituturing na isang ginto aking mga iniibig ng mga kapatid. Na kung saan ang pagkakataon ay binahagi at ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay hindi na ibibigay at ipinagkakaloob ng mabilisan. Kinakailangan ng pagsusumikap, pagtsatsaga ng isang ako upang ito ay makuha. At ang pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, naway ito ay maituring ninyong isang ginto sa inyong harapan. Naway hindi ito masayang aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa makatwid, kung ito ay inyong nasa harapan na, naway ito ay inyong magamit sa inyong pamumuhay dito sa sanglibutan nito. Naway ang bawat katotohanan na inyong narinig at nauunawaan, hindi lamang sa salita, kundi inyo ito sana nagagawa. Ito ang kinakailangang bakahin, pagtyagaan at pagsumikapan ng isang ako aking mga iniibig ng mga kapatid. Upang sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan, ang bawat yapak, hakbangin ng aking mga iniibig ng mga kapatid ay naaayon kung saan dumoon ang dakilang Panginoon. Maraming mga pag-aaral ang ipinagkakalo, ibinibigay sa isang ako. Mga pagsubok upang patatagin ang inyong pananampalataya. At ito ay mararanasan at nararanasan ng bawat isa. Nanaway sa bawat pagkakataon, sa bawat pag-aaral na dumarating sa inyo, naway kayo ay makakuha ng ginto. Naway kayo ay makakuha ng mga aral na inyong magagamit dito sa paglalakbay sa sanglibutan na ito. At sa bawat isa na binigyan ng tungkulin, naway ang tungkulin na iyan ay inyong mapagtagumpayan. Naway ang bawat tungkulin ay binahagi sa lahat at bawat isa ay hindi masayang sa inyong harapan. Sapagkat ang tungkulin na iyan ay tunay na mahalaga at kinakailangang gawin, kinakailangang din ng isang mag-aaral aking mga iniibig ng mga kapatid. At ano ang tungkulin na iyan? Ito ang mga bagay na kung saan ito ay naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Sa banal na utos ng dakilang Panginoon. Kayo'y sumunod sa mga utos at halimbawa na ipinagkakalob sa inyo sa araw-araw ninyong buhay. Naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay naroroon
kung saan ang inyong mga isip ay naroon sa matuwid. Ang inyong mga kalooban ay naroon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Naway panatilihin ninyo na malinis ang inyong mga kamay at dalisay, ang inyong mga puso. Panatilihin ninyong mababa ang inyong mga kalooban. Panatilihin ninyong kayo ay naroon sa bawat utos na pinagkakalo ng dakilang Panginoon. Magaan ang pamatok ng dakilang Panginoon. Bakit kayo nahihirapan, aking mga inipig ng mga kapatid? Matuwid ang kanyang karunungan. Mabuti ang kanyang mga utos at halimbawa. Bakit ang aking mga iniibig na mga kapatid ay nagkakaroon pa rin ng pagkakasala sa kanilang mga sarili? Nagkakaroon pa rin ng pagsuway sa kanilang mga sarili. Naway ito'y pakaisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga banal na gawaing tulad nito, naway ito ay matim sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa, sa inyong sarili, at higit sa lahat, sa dakilang Ama. At ito ay magagawa ng isang mag-aaral kung kayo ay magpapatuloy sa inyong mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Tungkulin na kung saan kinakailangan linangin ng bawat isa ang kailang mga karunungan ayon sa Espiritu. Kinakailangan bakahin ng bawat isa ang pag-itiis, ang paggawa ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. At kung ito ay inyong mapagtatagumpayan sa inyong mga sarili, ang kaitaasan ay naririyan upang ipaghalo kung ano ang inyong itinanim, ay inyong ring aanihin aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa mga tuwid ang panahon, sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, nawa ito ay pagkakataon na ito ay hindi masayang sa lahat at bawat isa. Kung kayo ay naroroon na sa katuruan ng diwa, naroroon na sa pagtuturo ayon sa Espiritu, naway kayo ay makasunod, kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Huwag kayo humiwalay na aking mga iniibig na mga kapatid sa tunay na puno ng ubas. Panatilihin ninyo kayo ay nakakapit upang kayo ay mamunga aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung sino man ang humiwalay sa dakilang Panginoon ay magkakaroon ng pagsisisi sa kanilang mga sarili. Magkakaroon ng kabiguan sa kanilang mga sarili. Sapagkat hindi kayo magtatagumpay kung kayo ay hiwalay sa dakilang Panginoon. Hindi kayo makakarating Ama. Hindi kayo makakarating sa Ama kung kayo ay makahihiwalay sa dakilang Panginoon. Ito ang layunin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Panatilihin ninyo kayo ay naroon sa kanyang mga turo, mga halimbawa, upang sa gayon ang bawat yapak, hakbangin ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naroon patungo kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. At sa bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili ng buong puso, mapapalad ang bawat isa. Sapagkat ang yaman na ipinagkaloob ng dakilang Ama sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak, ay naririyan sa inyong harapan. Hindi ito mawawala aking mga iniibig na mga kapatid. Nasa inyong mga sarili na lamang kung ito ay inyong kukuhanin ng mabuti, kung ito ay inyong kukunin ng maluwag sa inyong mga puso, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, makikita ng kaitaasan ang bawat puso ng aking mga iniibig, na kung saan kayo ay naroroon, kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Kayo na sumusunod sa kanyang likuran, mapapalad ang bawat isa. Magpuri at magpasalamat ang bawat isa, sapagkat nakita ninyo ang tunay na liwanag mula sa kadiliman. Sapagkat naramdaman ninyo ang kanyang dakilang pag-ibig, ang dakilang kapayapaan, at higit sa lahat,
kayo ay nakarinig ng mga salita, mga katotohanan na inyong magagamit dito sa sanglibutan na ito. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, naway ito ay magsilbing sandata ng aking mga iniibig na mga kapatid sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. At ang kaitaasan ay naririyan sa inyong likuran, sa inyong harapan upang gumabay, tumulong at magturo aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang bawat isa na binigyan ng pagkakataon at panahon sa kanilang buhay upang malaman ang tunay na katotohanan, ang tunay na pag-aaral. Naway kayo ay magpatuloy at sa pagpapatuloy ng bawat isa, katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang katagumpayan ay inyong mararating. Ito na lamang ang aking may babahagi na naway ang bawat salita na dumarating sa inyong buhay, matimo sa inyong mga sarili. Muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan, ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga na tinatawag na mapalad ang isang mag-aral kung siya sa kanyang kalagayan ay kanyang natututunan na natutuklasan ang bahagi ng kaitaasan na hindi nga ikinukubli sa lahat at bawat isa. Na ang bawat isa ay pinagkakaloban ng pagkakataon upang makapag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon, ngunit iilan ang tumutugon sa pagtawag ng kaitaasan. Sapagkat katotohanan ng aking iniibig ng mga kapatid, na ang pag-aaral ayon sa Espiritu ang katotohanan ng buhay. At ang pag-aaral na inyong nilalakaran dito sa laman ay bahagi ng inyong pagkaunawa upang ang inyong mga pagkatuto ayon sa moralidad ng isang tao ay mabuksan sa inyong kalagayan. Ang pag-aaral ayon sa laman ay unang bahagi at unang hakbang ng isang mag-aaral upang siya ay makaparoon sa tahanan ng Ama. Ngunit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo may tuturing na mga bata. Hindi na nga kayo may tuturing na mga musmos sapagkat ang karunungan ng kaitaasan ay sa inyong ay pinagkakalob at ito na yung inyong nauunawaan. Na kung ang karunungan ng kaitaasan ay hindi lamang mananatiling mga salita na inyong napakikinggan, kundi ito ang bubuhay sa inyong mga espiritu upang kayo'y lumakad ayon sa kagustuhan ng kaitaasan. Kayo nga ay may tuturing na tunay na sumusunod sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid sa inyong kalagayan, ay binubuksan ng sang-uri ng pag-aaral na hindi lamang nagbibigay sa inyo ng pagkaunawa, bagkus ito'y nagbibigay sa inyo ng sang-uri ng karunungan upang bawat isa ay matuto na lumakad, matuto na sumunod, at matuto na kumilos ayon sa ninanais ng kaitaasan. Na ang bawat isa o aking mga iniibig na mga kapatid ay sadyang matatalino, na kayo ay hindi lamang mga palamuti dito sa sanglibutan, na kayo ay sinugo dito sa sanglibutan upang hindi magkaroon ng kaganapan ng laman sa inyong mga sarili. Bagkus kayo ay sinugo dito sa sanglibutan upang patotohanan ng bawat salita ng kaitaasan, na sa inyong bawat pagkilos,
sa inyong bawat pananalita, ang salita ng Panginoon ang nabubuhay sa inyong mga katauhan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ba ay may tuturing na sundalo sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat ang isang sundalo, aking mga iniibig na mga kapatid, nasa panahon na mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay lagi ng handa. Lagi na may pagpapahinuhod at pagsunod sa harapan ng dakilang Ama. Hindi nga nagpapatinag, bagkus ito ay lumalaban sa hamon ng buhay. Sapagkat katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang hamon sa buhay dito sa sanglibutan ay panandalian lamang. Ito ay bumubuhay lamang sa inyong bahagi ng kakuhan, subalit ang kabuuan ng inyong kakuhan ay matatagpuan ayon sa pag-aaral sa Espiritu. Sapagkat ito ang kabuuan ng inyong mga sarili o aking mga iniibig na mga kapatid. Tunay nga na inyong buhayin ng inyong mga espiritu sa inyong kalagayan upang inyong maunawaan ang kalagayan ng isang Kristo. Sapagkat ang Kristo ay espiritu, at ang bawat isa sa inyo ay bahagi ng kaitaasan ng inyong mga espiritu ay gumagalaw ayon lamang sa pagkaunawa ng inyong mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, maging bahagi nga kayo ng kaitaasan ni Huwagang Sanlibutan, sapagkat anumang bagay na inyong nakuha dito sa sanglibutan ay bahagi lamang ng isang uri ng katotohanan. Subalit ang katotohanan ayon sa Espiritu ay magiging magpakailanman at ito ang inyong dadalhin sa inyong pagkatuto at pagkasulong. Sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan ng paunti-unti, banay-banay, at ang inyong bahagi na inyong pinagkakalob sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat panahon na inyong ginugugol, ang bawat pag-aaral, at ang bawat pagtitiis ay tunay nga na nakikita ng kaitaasan, ito hindi binabaliwala. Sapagkat sa kanyang harapan o aking mga iniibig na mga kapatid, sino man ang nagpapatuloy, sino man ang hindi sumusuko, at sino man ang nagpapatihunod sa kanyang harapan, ay kanyang pagpapalain, at anumang bahagi na niyang pinagkakalob sa harapan ng dakilang Ama. Kung ito ang bahagi na inyong itinanim, ay hindi ng bahagi na aanihin at ipagkakalob sa lahat at bawat isa. Kayo ngayon magpatuloy ay aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo nga sa inyong mga kalagayan ay huwag nang susuko, bagkus sa inyong kalagayan. Kayo ay makakuha ng isang uri ng pag-asa, makakuha ng isang uri ng liwanag at kapayapaan upang kayo ay magpatuloy sa inyong pag-aaral. O aking mga iniibig na mga kapatid, maging mahinahon ng bawat isa sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan, sapagkat tunay nga na ang bawat isa ay kailanman hindi pababayaan, at ang bawat isa na marunong humingi, marunong manalangin, at marunong sumambit ng isang uri ng pagpupuri sa harapan ng dakilang Panginoon, ay tunay nga na pinagkakalooban ng isang uri ng kapayapaan, ng isang uri ng kabiyayaan na hindi kailanman matatagpuan dito sa sanlibutan. At ito na lamang ang aking munting bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa mapalad na orasang ito. Apostol Santiago, paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon, ano nga ba mayroon sa kaharian ng langit? At ang bawat isa
dito ay hinihikayat pumaroon. Makakuha ng tunay na pagbibiyaya, makaangkin ng tunay na karunungan, at ano pat maibihis ang tamang kabanalan. Sapagkat ang layunin ng Panginoon, bawat isa'y makabalik sa kanyang sariling tahanan, na kung paano ang bawat isa'y nagmula sa isang Diyos, ganun din kayong makabahaging muli sa isang Diyos na yan. Ano ang meron sa bahagi ng paaralan ng Panginoon upang ang bawat isa naman ay naririto, ngunit ang sinasaliksik na karunungan ay ayon sa kabanalan? Bawat isa na binigyan ng laman, bawat isa din sa inyo binibigyan ng pagkakataon na mula sa bahaging ito maiangat ang tunay na kamalayan ng inyong mga espiritu upang buhat dito makapagpatuloy ang tao sa pag-aaral na nauukol sa Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, sa katotohanan, kayo at bawat isa sa inyo'y may sapat ng karunungan, may talino na nakakaunawa, may kasipagan ng inyong mga panalumakad para sa Panginoon. Ano pat kahit ang inyong mga kamay ay handang magkawang gawa. Ano pat ang inyong mga buong pagkatao ay hinanda niyong mainam upang kung ano man ang uri ng pagbibiyayang buhat sa Diyos, inyong matanganan, inyong makuha, at higit sa lahat, mapaloob sa inyong pagkatao. Pero hindi nga lahat ng pagkakataon aking mga iniibig ay tulad nito. Ito'y araw ng pangingilin. Ito'y araw na ang tao ay nagkakaroon ng kapahingahan sa sanglibutan at itinutuon niya ang kanyang buong pagkatao para lamang sa Diyos. Paano pang ibang araw ng inyong mga buhay? Nagagawa niyo bang ibigay ang inyong sarili pangmuli sa Panginoon buo? Walang kulang. At upang ang kanyang mga pagbibigay patuloy pa rin yung matanggap. Bakit ganito ang aking pagkakasabi? Sapagkat ang biyaya ng Diyos, aking mga iniibig ay hindi nahihinto sa pagbuhos. Sa bawat sandali ng inyong buhay, sa bawat pagkakataon, sa bawat kalagayan, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumarating sa bawat isa. Pero hindi lahat ay nakakadama nito ng buo, sapagkat hindi naman lahat mula sa kanilang sarili ay muli din nagbigay ng kabuuan tulad ng nangyayari at ginawa niyo sa kapanahonang ito. Marahil malaki talagang bahagi sa buhay ng isang tao na maidikta sa kanya ang panahon na para sa kanyang Diyos upang doon siya nagkakaroon ng kabuuan ng paghahandog ng kanyang sarili. Maaari nga bang sabihin sa inyo, aking mga iniibig, na bawat araw ay araw ng Panginoon? Matatanggap nyo ba sa inyong sarili na kung ang araw-araw ninyong buhay ay para sa Diyos, maibibigay nyo ba ng buo ang inyong mga pagkatao? Sapagkat sayang ang mga pagbibiyaya kung hindi nyo matatanganan. Sayang ang maraming pagbibiyayang nagbubuhat sa kaitaasan na patuloy na kailangan ng bawat isa sapagkat ito ang nagdudugtong. At patuloy na nagdudugtong sa patuloy na biyayang ibinubuhos pa sa inyo. Marahil hindi nyo nararamdaman ang kakulangan ng isang espiritu, ngunit nararamdaman ninyo ang kakulangan ng isang laman. Ito marahil na nagiging kadahilanan kung bakit ang tao higit na nagkukumahog sa pagkuha ng mga bagay ayon sa sanglibutan, sapagkat nakikita niya, wala na palang laman ang kanyang saingan. Wala na palang laman ng kanyang lokbutan. Ano pat ang kanyang inumin ay nababawasan na, kinakailangan na niyang gumalaw upang ang lahat ng ito'y kanyang makamtan. Ito'y ayon sa laman. Ito'y lagi niyong napagbibigyan. Pero sino sa inyo ang nakasino ng pangangailangan ng kanyang espiritu? Naramdaman niyo ba ang kakulangan sa bahagi ng espiritual? Naramdaman niyo ba ang pagkauhaw ng inyong mga espiritu? Naramdaman niyo ba ang kanyang kagutuman? Kung ang lahat ng ito hindi niyo nararamdaman, anong inaakala niyo sa inyong mga espiritu? Wala na siyang pangangailangan? Kaya nga, napakabuti ng Diyos, aking mga iniibig, sapagkat bawat isa, binibigyan niya ng pagkakataong maging saksi ng kanyang pagbibiyaya. Bawat isa ay binibigyan niya ng pagkakataong tumangan ng kanyang biyaya.
Bawat isa'y binibigyan niya ng pagkakataon maangkin ang biyayang yan. Hindi upang siya'y magkaroon ng karangalan ayon sa laman, upang siya'y magkaroon ng karangalan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ano nga bang aanihin ninyo kung kayo'y makakuha ng karangalan sa harapan ng tao? Ngunit ang tunay na karangalan sa harapan ng Diyos ay higit na mas mainam, bagamat ito hindi tinatawag na makabuluhan sa harap ng tao, ngunit ito'y makabuluhan sa bawat espiritu. Sapagkat buhat sa pagpapala ng Diyos na inaangkin ng isang espiritu, dito lalong dumadaloy ang mabuting balita, dito lalong dumadaloy ang pinakamainam na biyaya. Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, na ang bawat isa sa inyo ay dinala sa ganitong uri ng pag-aaral upang kayong lahat ay tawagin lamang tagapakinig? Ang hinahanap ng Diyos ay isang manggagawa. Ang isa bang nakikinig, tatawagin mo ng manggagawa. Ang tunay na gumagawa ng salita ng Panginoon ay hindi lamang nananatiling nakaupo at bukas ang tainga. Nandun din mula sa kanyang sarili, sa panahon na kanyang narinig ang salita buhat sa kaitaasan, binubulay ito ng kanyang puso at halos pinag-aaralan niya kung paano ito gagawin at may sasagawa. Sapagkat ang katotohanan ng isang karunungan ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung ito'y may hahayag ninyo ayon sa paggawa. At dahil ayon sa paggawa, dito rin nasusukatan ng katalinuhan ng isang mag-aaral kung paano niyang bibigyan ng buhay ang salita ng Diyos na kanyang naririnig, sapagkat mula pa noon hanggang ngayon, ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga, nung narinig niyo ang tinig ng Panginoon, ito ba'y nabuhay sa inyo? O inyong itinabi at ginawa niyo na siyang patay? Mga iniibig na mga kapatid, tunay, walang hihigit sa pagdalisay ng isang pagkatao kung inyong itong ibig maunawaan. Ngunit paano nga ba dinadalisay ng Diyos ang isang espiritu na yan o ang isang pagkatao na yan, maliban din madilig siya ng mga bahagi ng kabanalang buhat sa kaitaasan? Tunay, kayo naglilinis ng inyong katawang laman upang ang mga duming dito'y nakakapit ay inyong matanggal. Tunay din sa panahon na kayo nakapaglinis ng katawang laman na yan, kumukuha kayo ng mabuting damit na malinis din upang ang inyong kabuuan, kung kayo'y makita ng inyong kapwa, totoong kayo'y kaiga-igaya. Ngunit paano pa ang inyong mga kaluluwa? Nakita niyo ba ang inyong mga kaluluwa, aking mga iniibig? Kung kayo ba'y humaharap sa salamin, ano lamang inyong napagmamasdan ang inyong mga katawang laman? Natutuwa ba kayo sa inyong mga katawang laman? Sapagkat nakita niyo silang kaiga-igaya at malinis. Sino sa inyo ang tumingin sa kanyang espiritu, sa kanyang kaluluwa? Nakita niyo ba ang kanilang damit na suot-suot? Ito ba yung damit na binigay ng Panginoon na dapat daladala ng inyong mga pagkatao? Mga iniibig ng mga kapatid, lahat ng mga mata ay nakatingin sa sanglibutan. Lahat ng kamay ay naglalahad ng mga pagbibiyayang buhat sa sanglibutan. Kailan nga ba ang bawat palad na ilalahad upang ipakita ang pagbibiyaya na buhat sa kaitaasan? Kailan nga bang kung pagkatao na imahayag na ang inyong bisa na hindi buhat sa sanglibutan, kundi buhat sa kaitaasan? Kaya tamang sinasabi ng isang Pablo, na sa inyong alamin ang mga bagay na nasa kaitaasan. Tuklasin ninyo aking mga iniibig. Bigyan nyo ng pagkakataon sa inyong mga sarili. Sapagkat malabis na inyong naunawaan kung anong mayroon sa sanglibutan. Hindi ko na ito kailangang isa-isahin pa sa inyo. Sapagkat malao na kayong nakapamuhay sa lupa, wala nang nalilingid pa sa inyong kaalaman. Pero sa mga bagay na mabuti at banal, marami pang natatago sa inyo. At ito'y matatagpuan lamang ninyo sa bayan ng Panginoon, na kung saan ang dakilang Panginoon ay nakaluklok, kung saan ang kanyang paaralan ay kanyang ginawa upang sino man na nagnanasang mag-aral ayon sa karunungan ng isang espiritu, ang bayan ng Panginoon ang pinakamainam na lugar upang ito'y matutunan. Buksan niyo ang inyong sarili sa pag-aaral, aking mga iniibig, sapagkat ang paaralan ng espiritismo ay malawak na karunungan ng Diyos.
Sa paralan ng Espiritismo, binubuksan sa inyo ang tinatawag na medyuminidad. Ito ang pasimulang hakbangin ng pag-aaral ng isang espiritu. At sino lamang ang pinagkakalooban nito, aking mga iniibig, yung nakakatanggap na siya'y merong isang espiritu. Nang espiritu na yan ang siya nagbabalik sa Diyos. At kung ang espiritu na yan ang tanging nagbabalik sa Diyos, ito rin ang kinakailangan niyang bihisan ng maayos. Bigyan ng larawan ng isang kabanalan at paano ito matutupad, kinakailangan niya ng karunungan na aayon din sa kabanalan. Ito ang kadahilanan kung bakit mayroong isang Kristo na lumakad sa sanglibutan, na nagpakilala ng tamang kabuhayan at tamang kaalaman. Iniisip niyo ba ang ginawa ng dakilang guro sa kapanahonan ng kanyang kabuhayan ay pangkaraniwang buhay na ginagawa ng isang tao? Mga iniibig na mga kapatid, hindi ito gayon. Sapagkat ang larawang ipinakita ay ang pagpapaliwanag at pagpapaunawa sa isang tao o sa mag-aaral na ang kalooban ng Diyos ang dapat matupad. Bawat isa sa inyo ay gumagalaw. Bawat isa sa inyo ay gumagawa na. Ano pa sinasabi niyo sa inyong puso, kayo nakikipagtiis na. Pero sino ang tunay na nakapagtiis sa pangalan ng Panginoon? Na kaya niyang talikuran ng sanglibutan para lamang sa isang Diyos. Na ang kanyang paglilingkod ay buong puso niyang ibinibigay ang kanyang sarili, na hindi siya naghihintay na maanumang kapalit na mula sa sanglibutan, kundi tangi lamang sa handog ng Panginoon ayon sa Espiritu. Marahil, meron na sa inyong nakatagpo ng katotohanan ito. Marahil ang iba'y nagbabata pa upang ito'y maunawaan. Ngunit ang karunungang ito'y hindi lihim, aking mga iniibig. Patuloy itong isinisigaw sa bawat tainga. Patuloy itong ipinaririnig, kahit ang tinatawag niyong Biblia o kasulatan ay nagtitik ng katotohanan na ang kalooban ng amay ninanasang maisagawa ng bawat ako na yan. Upang sinumang tunay na nag-aaral sa salita ng Diyos ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon. At sino nga bang sa inyo si sino? Kung kayo'y nakakatupad o hindi? Sa katotohanan, maraming mata sa sanglibutan na hahatol sa kanyang kapwa, pero hindi ito nagiging mahalaga. Sapagkat lahat naman kayo'y mga mag-aaral lamang. Kung kayo-kayo lamang ang naghahatulan sa bawat isa, yan ang kabuluhan. Ngunit kung kayo'y nagpapaalala sa bawat isa, upang ang bawat isa'y mapanuto ayon sa katotohanan at kabutihan, ito'y karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat siyang tunay na ginagawa ng isang tunay na kapatid at tunay na mangingibig ng Diyos, na ang bawat isa'y nagpapaalalahanan ayon sa biyaya, ayon sa karunungan at ayon sa kabanalan. Kaya nga, kung ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyong hinahanap upang ang bawat isa'y magkaroon ng karapat-dapat na biyaya, mga iniibig na mga kapatid, lagi ang ibinubuhos sa bawat isa. Bawat isa'y kabahagi ng pag-ibig na yan, sapagkat bawat isa sa inyo ay likhain ng Diyos ayon din sa kanyang karunungan. Kaya nga, hindi nagkukulang ang kaitaasan. Pero ang tao, lagi niyang nararamdaman ng kakulangan at lagi niyang hinahanap na siya'y pupunuin ng sanglibutan. Hindi kayo pupunuin ng sanglibutan. Aking mga iniibig, ngunit ang magpupuno sa inyo ay ang pagbibiyaya ng Diyos. At paano niyo nga ito matatagpuan? Sa bayan ng Panginoon, kung saan ang bawat sa'y hinihikayat na dito ay makipag-aral. At paano kayo makikipag-aral sa bayan ng Panginoon? Kinakailangan nyo ba, aking mga iniibig na mga kapatid, na iwanan ng katawang laman na yan tulad na nangyayari sa iba, na tulad sa mga patay? Hindi ito gayon. Sapagkat marami namang yumaon na sa lupa ni hindi nakarating sa pintuan ng Diyos. Pero bakit kayo sinasabihan ng ganitong salita? Sapagkat ang pag-aaral ng medyuminidad na sa inyo ibinibigay ay isang kaparaanan na kahit kayo ay may laman, mararating nyo ang bayan ng Panginoon upang kayo'y mag-aral. Hindi mag-aral ng karunungan ayon sa sanglibutan, kundi mag-aral ng karunungan ayon sa Espiritu na siyang tunay na larawan ng pag-ibig ng Diyos,
na siyang hinahanap ng bawat pagkatao, na siyang magiging kaparaanan upang ang bawat isa, ayon sa tungkulin na kanyang tinanggap, matupad niya ang sinasabi ng Panginoon at siya'y gumaganap ayon sa kanyang kalooban. Mga iniibig na mga kapatid, marami na kayong alam. Ngunit ibabalik ko kayo sa pangunahing karunungan. Sapagkat walang hihigit sa karunungang ito kung inyong maunawaan ang ibigin ng Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang hihigit sa utos na yan. At hari nawa, diyan niyo buhayin ang inyong mga pagkatao. Hindi sa pagkakampi-kampi, kundi sa isang pag-asa na hindi lumilipas na kahit kailan, saan man kayo pumaroon, hindi niya kayo pinababayaan. Sapagkat ang inyong pag-ibig sa harapan ng Diyos ay buo at ang inyong katapatan sa Panginoon ay hindi mapaparang. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Tunay na ang pag-aaral ng bawat isa ay nabibiyayaan nang upang nang sa ganon ang bawat isa ay maging maayos sa kanyang kalagayan. Nalalaman nga na ang isang pananampalataya ay tunay nga nagbibigay ng buhay sa bawat kaluluwa. Ngunit paano ito magkakaroon ng katuparan ayon sa dakilang Panginoon na ito ay kinakailangan ng isang masusing pag-aaral nang upang nang sa ganoon ang pinagpagalan ay hindi mauwi lamang ayon sa nakikita, kung hindi bagkus makilala ang tunay na layunin ng isang pananampalataya ayon sa Espiritu. Ito ang ninanasa ng kaitaasan sa bawat mag-aaral na matutunan ang tunay na layunin ng pag-aaral. Ang isang pananampalataya na magkaroon ng buhay na ang bawat kaluluwa ay malinis sa kanyang kalagayan nang upang nang sa ganoon na ang bawat isa ay tunay nga magsumibol na ito'y maging kaiga-igaya sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, tunay na ang biyaya ng dakilang Panginoon ang nagbibigay sa bawat isa na kung papaano maging isang tunay na mananampalataya ang pagtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon na kung papaano gumaganap ng bawat tungkulin ay tunay nga na ito ay unti-unting napapalawak sapagkat ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay tunay nga na ito'y malawak at nangakarok lamang ayan tulad sa isang Kristo na naghayag ng salita na mula sa dakilang Ama. O mga iniibig ko mga kapatid, pagsikapan ninyo na matanaw ang isang layunin ng ayon sa pag-ibig nang upang na sa ganon na sa bawat pag-aaral tunay nga na hindi lamang kayo gumagawa kung hindi sinasaliksik ng inyong mga buti ang tunay na layunin ng ayon sa Espiritu. O mga iniibig kong mga kapatid, hindi sapat ang isang mabuting tao kung hindi ang mabuti ay ang para sa Panginoon na gumagawa ang sumusunod ng mayroong kababaang loob na ito'y dakila sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo nanahayag ayon sa hain ng dakilang Panginoon. Ito ba ay tunay na inyo itong pinamahagi
sa maraming kaluluwa na tulad nyo na kayo'y binigyan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon busugin ang inyong mga kaluluwa. Oot kayo ay pinagkatiwalaan, gawin ba ang inyong layunin na makatulong sa maraming kaluluwa. Sapagkat ang pag-aaral ay hindi lamang naukol sa sarili. Ito ay isang paglilingkod. Ito ay isang pag-aaral na gagamitan mo ng isang karunungan na mula sa kaitaasan. Na ang karunungan yan ay nagbibigay ng nining sa bawat puso nang upang na sa ganon na kung matanaw niya ang isang liwanag mula sa kaitaasan, siya ay sumunod ayon sa layunin ng dakilang Ama. O mga iniibig ko mga kapatid, magsipasok kayo sa tunay na paaralan ng dakilang Panginoon at huwag niyong nasain ang inyong mga sarili kung saan gusto lamang mapunta ay doon na manahimik. O mga iniibig ko mga kapatid, hindi ganoon ang pag-aaral. Ang pag-aaral ay mayroong proseso ayon sa dakilang Panginoon sapagkat siya lamang ang tunay na guro na nagbibigay ng tamang aral sa mga manampalataya. Kaya nga't bilang isang manampalataya, maging totoo kayo sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, kayo na bilang isang mag-aaral ay tunay nga na kayo'y yumayabong at nang sa ganon, nasa inyong pagyabong ay kakitaan din kayo ng isang buwang karapat-dapat sapagkat ito'y hahanapin sa bawat mga manggagawa. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyong nasain na ang isang pag-aaral ay isang biro para lamang sa inyong mga pangailangan sa laman, kung hindi pangailangan ng isang espiritu sapagkat ito ang higit na nangailangan. Hindi nyo nga man nakikita o naman ang mga bagay, ngunit darating ang panahon na kung kayo magtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon, mayroon kayong maitatabi para sa kaitaasan na mga gamit na ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon kayo, pagdating sa tamang panahon, ay tunay nga mapatunayan nyo, dakila ang Panginoon na hindi nagpabaya sa kanyang mga anak, kung hindi bagkos pinaglaanan niya ang ayon sa pagsisikap at pagtitiis ng bawat mag-aaral. O mga iniibig ko mga kapatid, gampanan ninyong mabuti ang mga aral na ibinibigay sa inyo, sapagkat yan ay hindi lamang aral, kung hindi yan ay mga salita na magbibigay tuwid sa bawat isa. Yan ang mga talinghaga na magbibigay sa inyo ng mga paggawa ayon sa kabanalan. Kaya nga't unawaing mabuti ang bawat mga titik, tang sa ganon hindi maligaw ang bawat manampalataya. Marami ang nakapagbibigkas ng mabuting salita, ngunit kung unawain ninyo, maraming naliligaw. Kaya nga't kayo nag-aaral sa Espiritu upang hindi kayo maligaw ng ayon sa inyong kalagayan, kung hindi bagkos sa anumang daan na binigay ng dakilang Panginoon, kayo ay nakakalakad ng maayos sa ibinigay sa inyong daan, sapagkat tunay nga na kahit makipot ang daan yan ay may liwanag nakaakibat sa mga paggawa. At nang sa ganoon, sa inyong pagtahak, matatanaw nyo ang isang pag-asa, sapagkat tunay nga ang pag-asa ay ang dakilang Ama na nagbibigay lagi sa bawat isa ng katubusan ayon sa pagsisikap. O mga iniibig ko mga kapatid, maging sapat nawa sa inyo ang mga binigay na aral simula pa ng una, na ito ay inyong paghimay-himayin sa inyong mga puso at isipan, nang upang sa ganoon mapagtanto nyo kung alin ang karapat-dapat para sa Panginoon. Kaya huwag nyo nasayain palagi ang ayon sa laman, sapat na mapangalagaan nyo ayon sa simpleng pamumuhay, ngunit higitan ninyo ang inyong pagsisikap kahit na kayo'y lagi napapagod, ngunit ang kaakibat niyan ay para sa Panginoon. Ito ang inyong matatamo ay ang walang hanggang buhay. Mga iniibig ko mga kapatid, may pangako ang kaitaasan sa bawat isa, ngunit kung hindi nyo mapagtsatsagaan ang kanyang salita, ano nga ba ang kalagayan ng bawat kaluluwa? Kayo
na binuksan na sa pag-aaral sa Espiritu. Aanin niyo pa nga ba ang inyong mga pag-aaral kung hindi tunay na ito inyong pagsikapan na mapalago? Inyong mga pagsikapan na mapaglingkod sa maraming kaluluwa ayon sa utos ng dakilang Ama. Kayo ay gumawa ng mabuti, ang mabuti para sa Panginoon. Kaya nga, kayo ay laging inaalayan sa pag-aaral upang nang sa ganon na ang bawat isa ay hindi na pa muling tumingin pa sa alinmang paligid kung hindi bagkus. Iisa ang layunin ng nadarama at nakita ay ang kaitaasan na ito ang laging binubuksan ng dakilang Panginoon sa isang manampalataya. O mga iniibig ko mga kapatid, magtiis kayo sa pangalan ng dakilang Panginoon nang upang na sa ganon ang pag-asa nasa inyo ibinigay na pangako ay inyong kamtin ayon sa pag-ibig ng dakilang Ama. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat salita na sa inyo'y pinagkakaloob ng kaitaasan ay tulad nga sa isang yaman. Tulad sa isang biyaya na nagbuhat sa Panginoon at ito'y inyong iniingatan at patuloy na pinalalago sa inyong mga sarili. Ngunit sa bawat pagkakatiwala nga na ito, mga inibig na mga kapatid, nasaan nga ba ang katapatan? Nasaan nga ba ang puso ng bawat tao? Ang nilalaman ba ng inyong mga pagkatao ay ang salita ng dakilang Panginoon? O bawat salita ng sanglibutang ito, bawat yaman ng sanglibutang ito ay inyong patuloy na pinanghahawakan? Katotohanan, mga inibig na mga kapatid, na ang bawat yaman na inyong tinatangi at patuloy na iniibig na kinuha ng tao dito sa lupa ay tulad sa mga bato na walang kinang, tulad sa bawat binhi na hindi nailagay sa matabang lupa, tulad sa bawat aralin na hindi nagkaroon ng bunga sapagkat walang gawa. Mga inibig na mga kapatid, naway palagan nga ninyo ang bawat salita na nagbuhat sa Panginoon sapagkat ito ang daan ng buhay. Ito ang daan patungo sa paanan ng dakilang Panginoon. At ano pat ang bawat biyaya na ipinagkaloob sa inyo ay tulad sa isang tungkulin. Tulad sa isang aralin na inaasahan ng kaitaasan na magkaroon ng bunga sa inyong mga pagkatao na hindi nga kayo tumulad sa mga tao na nasa inyong kapaligiran na patuloy na nakikiisa sa sanglibutan. Bagkus kayo ay makiisa sa kaitaasan sapagkat kung kayo ay nakikiisa sa aralin at salita ng dakilang Panginoon, katotohanan ng aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, ang bawat lakad ng tao ay mayroong direksyon. Ang bawat lakad ng tao ay mayroong layunin. Ngunit kung mananatili nga kayo sa bawat dalahin at agos ng buhay dito sa sanglibutan, saan nga kayo dadalhin? Patuloy nga kayong ibabalik tulad ng paghampas ng alon sa pangpang, na ang bawat tao ay tinatangay lamang ng tubig sapagkat siya'y ibinabalik sa paaralan sapagkat siya'y hindi natuto. Ganito nga kayo, mga inibig na mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay tulad sa isang naglalakbay na mayroong tinutungo, kayo ay mayroong direksyon na ang inyong buhay ay hindi lamang mauuwi sa walang kabuluhan at walang saysay. Bagkus ang lahat ay babalik at magkakaroon ng kaisahan sa Panginoon, na kayo'y babalik muli sa kanyang sinapupunan.
kayo'y babalik sa tunay ninyong tahanan. Mga inibig na mga kapatid, inari nga ba ninyong tahanan ang sanglibutang ito? Inari na nga ba ninyong kapatid ang bawat inyong kapatid dito sa lupa? Gayon din ng inyong mga kaibigan at mga kaanak. Ngunit katotohanan na ang lahat ay magkakapatid sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ay itinuturing na anak ng Diyos sapagkat kayo ay nagmula sa Kanyang Espiritu. Mga inibig na mga kapatid, ganito nga kayo tinuturuan na ang pakikisa ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakita at narinig dito sa sanglibutan. Bagkus binibigyan nga kayo ng bawat patotoo, bawat pagpapatibay ng inyong mga pananampalataya, bawat salita na inyong napakinggan sa mga banal, upang ang inyong kaugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon ay siyang tunay na mapagtibay, upang ang bawat lakarin ng tao ay hindi lamang paulit-ulit sa mga bagay na kanyang narinig, bagkus naririto ang pagkatuto. Nawag nga kayong tumulad sa marami mga inibig na mga kapatid, na bagamat narinig nila ang salita, ngunit hindi sila tumalima. Bagamat naririto sila'y nasa paaralan, ngunit ang kanilang puso ay naroroon pa rin sa mga bagay na ninanasa ng kanilang mga sarili. Nawa ito ay tulad nga sa isang aralin na ibinibigay sa lahat at bawat isa. Tulad ng mga mag-aaral na tapat at nagnanasa na matuto ng batas at salita ng dakilang Panginoon, na hindi lamang tulad sa isang damit na inyong inilalagay at isinusuot sa panahon na kayo dumudulog sa banal na lunduyan, bagkus kayo ay nakikiisa sa liwanag ng dakilang Panginoon, na daladala nga ninyo ang liwanag ng isang espiritu, na ang liwanag na ito ay hindi nakukubli, bagkus ito ay nasisilayan at nagliliwanag at nagbibigay ilawan sa inyong mga kapatid na nangangailangan. Tulad nga ng isang ilawan, mga inibig na mga kapatid, ito ay daladala ng lahat at bawat isa. Ang lahat ay mayroong maliit na liwanag, mayroon ding malaki, mayroon ding iba't ibang hugis, ngunit katotohanan na ang hinahanap na hugis at larawan ay ang larawan ng isang Kristo, ang larawan ng isang kabanalan na narating ng isang Kristo sa panahon na siya ay nakiisa sa tao, na siya ay nagkaroon ng damit na tulad sa isang tao, ngunit ang kanyang espiritu ay tulad sa isang ilawan, sa isang araw na nagbibigay liwanag sa kanyang kapaligiran, sa bawat nangakikinig, sa bawat nangakikita, sa bawat nananampalataya at patuloy na humahanap sa katotohanan. Naririto ang liwanag, mga inibig na mga kapatid, ay binibigay sa lahat at bawat isa. Tunay, ang Diyos nga ay hindi nagkubli ng kanyang layunin. Isinulat sa banal na kasulatan, daladala ng bawat espiritu, binubuksan sa pamamagitan ng mga banal na protektor na sugo ng Panginoon. Gayon din, mga inibig na mga kapatid, maraming kaparaanan upang kayo ay mabuksan. At sa pagbubukas na ito, nakita nga ba ninyo ang tunay na kapayapaan? Kayo ba ay pinabanal ng bawat karunungan na daladala ng inyong mga espiritu? Sa bawat inyong narinig, ano nga ba ang naging bunga? Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili, hindi lamang sa mga bagay na ninanasa ng inyong mga puso, kundi suriin nga ninyo ang inyong mga sarili kung tunay nga bang nakatutupad kayo ng kalooban ng dakilang Panginoon. Kung tunay nga ba na ang daan na inyong nilalakaran ay ang daan patungo sa dakilang Ama. Mga inibig na mga kapatid, ang larawan at ang pagpapapako ng isang krus, ng isang Jesus sa isang krus, ay tulad nga ng isang pagtitiis ayon sa laman. Ngunit ang katagumpayan at ang luwalhati at pagpapala ay ibinigay sa bawat nagtitiis.
Kung kayo nga ay magtitiis hanggang sa uli, naririto ang pananagumpay at ang pagpapala ng kaitaasan ay sa inyo'y ipagkakaloob. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo. Mula ngayon at magpakailan pa man ng inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.